Yan na po siya mga kalodi. Yan ang ating crunchy na lumpiang Shanghai. Simple po ang ating mga regalo. Bigyan naman po natin ng konting garnish na parsley para sa presentation at yung ketchup natin. Pero bitin yan, meron pa tayong ketchup. Yan. So yan po mga kaibigan. Tingin mga kaibigan, ang ating lumpiang Shanghai. Very popular po lalo sa mga handaan. Isa sa unang nauubos po. Ayan. Okay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ayun, isa na naman po tayong may panibago na naman tayo i-share na putahe po. Ito ay very popular po ito laro sa mga handaan. Alam ko may idea na kayo sinutukoy ko, no? Kung saan bibigyan ko konting trivia na panood ko na sinasabi ito ay rank number 2 po sa Asia po bilang street food po. Ano yung tinutukoy po natin, hindi natin patatagalin, walang iba kundi ang lumpiang Shanghai po mga kaibigan. Ayun mga kalodi, lumpiang Shanghai po ang aking i-share sa inyo. Actually marami na akong natitikmang lumpiang Shanghai. Hindi naman tayo sa nagmamagaling. Pero ewan ko, hindi ko alam kung ano yung timplang ginagawa nila. Iba kasi parang may nalalasahan akong bawang. Sa akin, hindi ko kasi nilalagyan ng bawang kasi masyadong matapang yung lasa ng bawang. Kaya itong i-share ko po, napakasimple pero sigurado magugustuhan yun. Masarap talaga. Tested ko na po ito sa mga ilang beses ko nang ginawa. Nagugustuhan po nila kaya gusto kong ibahagi sa inyo sa magustuhan nyo. Hindi na natin patatagalin. Ito na po tayo. By the way, bago tayo magpatuloy, ini-invite ko po kayong lahat na mag-subscribe po sa akin channel na Azucena TV. Ayan po, pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos na gagawin ko at paki-like and share na rin po. Okay? Okay. Punta na tayo sa sa ingredients po, ang basic ingredients ng ating lumpiang Shanghai. Ito po yung mga papakita ko sa inyo. Okay, syempre unang-una, kailangan natin ng giniling po. Ang sekreto po sa masarap na giniling, kung ang may sasuggest ko po sa inyo mga kalodi, bumili kayo ng yung sariwang baboy tsaka ipagiling nyo para sigurado huwag kayong bibili basta-basta yung giling na kasi minsan di natin alam kung hindi na sariwa yung baboy na inalo. Kaya ang sekreto rito sariwa ito. So bumili po kami kanina ng halagang 100 pesos lang na giniling, may sobrang konti yan. Okay, so kailangan natin ng giniling na baboy syempre, ground pork. Tapos ito pa yung mga rekado natin. Kailangan natin ng sibuyas. Yan. Yung sibuyas, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano kinain. Ang sekreto kailangan, hiwain nyo ng pino, ganyan po. Okay? I-chop nyo ng ganyan ha. So, chop onion ha. Sibuyas po ha. Sibuyas na pula. Pula po mas maganda kaysa puti para mas strong po yung flavor natin. Tapos, itong carrots po, iniwan natin ng ganyan, na pino. Pino po, ang sikreto po mga kalodi, pino. Yan. So, iniwan natin ng pinong ganyan. Tapos, meron din tayong daon ng sibuyas po. Yan, no? Onion spring sa English yan. Chop natin ng ganyan. Okay. Kuha natin ha. Yung mga ingredients, madali lang po. Tapos, kailangan natin ng, siyempre ng asin po, yan. Pero hindi natin ilalagay lahat, tatansya na. Rock salt ang gagamitin natin. Rock salt, kailangan ng asin pampalasa. Meron tayong optional kung gusto nyo gumamit nito. Yan, hindi ko napapakita yung brand yan. Optional pampalasa. Dati kasi yung iba gumagamit ng bechin. Tapos, pamintang durog po, yung pino po ang gagamitin. Huwag kayong gagamit ng yung durog lang, pino po. Yan, pino. So, pino ha, kailangan po mga kalodi, pino na paminta, yan. Tapos, kailangan natin ng itlog, yan. Ang gagamitin natin dito, yung pula lang. Yung puti, huwag nyo itatapon, magagamit natin yun para ipang dikit dun sa sa ating wrapper na gagamitin, yan. Itlog.
Siyempre, kailangan natin ng lumpia wrapper. Ito po, bumili kami. 25 pieces. Magkano, mami? 25 pieces? 20 pesos. O, 20 pesos lang bili namin sa palengke. O, 25 pieces po. Ito, lumpia wrapper po, ah. Yan, maganda rin siyempre yung bago para ano. Tapos, siyempre kailangan natin ng mantika. Ito kulang to, dadagdagan natin. Pag nagprito tayo, kailangan natin ng mantika. Ayan po. Basically, ayan po. Siyempre, kawali mamaya. So, okay. Guys, papakita natin kung paano natin gagawin. Ayan, dito. Halo na natin. Dito po sa giniling natin, pwede kayong magkamay pero mas maganda kung meron kayong plastic cover sa kamay nyo. Eh, nakakaano naman kamay natin. Iba, pwede rin. Kailangan hugasan, maghugas ng kamay maigi. Pero dito, nagamit na tayo ng kutsara para ano, mas safe tayo. Okay? Paghalo-halin na natin mga kalodi, kasi simple-simple. Sibuyas, no? Chop onion po. Ayan. Ayan, walang kadaya-daya. Ayan ha, simple-simple lang po ha. O, wala tayong sikreto rito. Ayan na po, sunod na natin yung carrots. Ayan, yan na ng camera natin. Nakita, ayan. Ayan natin yung carrots. Tapos yung onion spring o yung daw ng sibuyas. Napakadaling sundan po. Very elementary po mga kalodi. Yan. Ewan ko bakit yung iba pag gumagawa hindi na masarap. Hindi ko alam. Yan lang po yan. Tapos lalagay tayo. Nasa pagtimpla lang kasi ang kailangan wag naman sobrang alat. Hindi naman matabang. So alalay lang po. Lagyan natin ng asin. So, alalay lang po. Yan o. Kailangan tansya lang po. Yan. May asin na. Tapos lagyan natin ng paminta na pino po, yung pino. So kailangan tansyahin nyo, baka mapasobra tayo. Iba kasi ayaw ng marami, baka mapaanghang. Maanghang kasi yung paminta eh. Okay. Ayan, konti pa. Okay na yun. Ayan. Tapos pampalasa, optional kung gusto nyo lang. Pwede kayong gumamit ng bechin, pero ito ginagamit ko po. Ayan. Ayan. Ayan, okay lang. Konti lang. Konti lang po pag naglagay tayo. Pabangko lang natin. Tapos yung itlog. Ngayon yung itlog po, pagkaliman natin dito. Ganito po itlog, no? So po, kukunin lang natin po yung dilaw. Ayan, kita nyo naman po. Yung puti, gagamitin natin pandikit sa lumpia wrapper. So, dito natin lalagay. O, yan na po. Basic game lang po. Ulitin natin ang halo, no? Ihalo nyo sa giniling yung chop na sibuyas, yung carrots, yung onion spring po, yung daon ng sibuyas, yung kulay berde, asin, pamintang durog, yung pino, tapos lagyan nyo ng pampalasa, gumamit tayo ng ano, hindi natin babanggitin yung brand, tapos lagyan natin ng dilaw na itlog. Ganun na po, ngayon haluin nyo na po yan. Kailangan i-mix ng mabuti. Para yung lasa ay pantay po sa lahat. Ayan. Yung iba, kinakamay, nagano ng plastic. Eh, wala akong pwede naman. Pero ito, kutsara gamit natin. At saka iba na pa
Magbabalot na po tayo ng lumpiang Shanghai natin. Ganito lang po kasimple. Kuha kayo ng isang lumpia wrapper. Kailangan po yung tama lang, wag naman sobrang dami kasi mahirap lutuin. Yung tamang-tama lang po. Yan lang po ako magano. Dito po, nagugas naman tayo kaya kailangan malinis po yung kamay natin. Yan. Yan, bawas na yung konti. Yan. Babayin natin ganyan po ha. Ito, simpleng-simple lang po. Ito. Okay, po-fold natin ganon mga kalodi. Tapos tiklopin natin dito sa gilid. Ayan. Sila maganda rin pagkabalot natin para presentable. Ayan. Saka i-roll natin. Tapos yung ating yung puti ng itlog ay ang ating pang pinakagawin natin paste. Yan. Kung wala, pwede naman tubig pero mas maganda yung puti ng itlog. Okay, meron tayong isang nagawa. Ayan. Nagawa pa tayo uli. Sample uli, mga kalodi ha. So, walang kukurap. Sabi ganyan. Kuha ulit tayo. Ayan. Okay. Iklipin natin. Tapos sa gilid. Ayan. Nakuha naman siguro. Okay. Comment lang kung nakuha. Ayan. Meron tayong gagawang dalawa. Pinit mga guys ha. Kontra. Ayan. Gawa pa tayo isa pa mga kalodi. Isa pa. Ito nakadikit yung ano natin. Kailangan maingat lang kayo magtanggal. Ayan. Okay, isa pa mga kalodi. Pakita natin ulit. Ayan po. Huwag naman sobrang konti. Wala ka naman kayo. Huwag naman masyadong marami kasi hindi masyadong maluluto yung giniling po. Yan, okay? Tiklopin. Tapos sa gilid po. Yan. Tapos roll. Roll po. Tapos lagyan natin ng yung itlog, yung puti ng itlog, yan pinakapang dikit natin. Okay, siguro nakuha na oh? Okay, balikan ko kayo guys. Okay mga kalodi, tapos na tayo. Ito din nabalot natin oh. Yan, marami-rami rin to kasi 25 wrapper, may sumobra tayo tatlo kaya mga 22 pieces din to. Tapos pag daluto pwede nyo hatiin sa gitna para mas maganda. Ayun, naririnig nyo, papainit na tayo mantika. Okay, let's get it on guys. Guys, nagpainit na tayo ng mantika. Ayan, ganyan, medyo lubog sa mantika dapat. Ayan. So ito pinagprito kanina ng french fries namin kanina. Pinagdagan ko na ng mantika. So kailangan yan mainit yung mantika na dapat ha. Wala tayong pangsukat ng temperature kaya yung kamay ko yan. Mapipil naman natin kung mainit pa. Ayan. Huwag nyo ididikit po ha. Pinapakiramdaman ko lang mga kalodi. Ayan. Okay, mainit na po siya. Pwede na. Okay. So salang na tayo. Kailangan dito golden brown lang po tayo. Ang iwasan po natin yung masunog. Kasi papait po yung ating Shanghai. Hindi po masarap. Kailangan golden brown lang po.
Ganun lang po kasimple mga kalodi. Yan. Okay, mamaya balikan natin mga kalodi. Okay mga kalodi, nakita yung itsura. Yan, nagbabaraw na po. Babalik rin na po natin. Ayan po, minsan mahirap pagbaliktad. Iikot. Wala tayong assistant mga guys. Si DJ Master ang nagluluto. Ako rin ang may hawak ng aking camera. Yun lang po, babaliktad rin natin. So papakita ko sa inyo mamaya pag nabaliktad na natin lahat. Okay guys, ganyan, nabaliktad na natin lahat. So ganyan, itsura po, golden brown lang po. Iwasan natin masunog. Maya konti, hahanguin na po natin yan. Meron tayong finished product. Okay, wag kayo bibitaw mga kalodi. Okay mga kalodi, palagay ko pwede na tayong ayan o, golden brown na. Hahanguin na natin yung iba. Ito. Okay. Tapos lalagyan natin dito sa ano, pare mantika po. Yan. Para hindi masyadong yan. Tama po ang luto. Ganun lang po kasimple mga mga kalodi ang lumpiang Shanghai. Hindi na natin kailangan pahirapan pa. Natin na pang isa, tapos magsasalang ulit tayo. Okay, ayos na. Okay, pagkatapos lahat papakita ko sa inyo mamaya. Okay, konting tis na lang mga kalodi. Okay mga kalodi, ito na po ang ating finished product, ang original recipe ni DJ Master. Original lumpiang Shanghai. Ito na po mga kaibigan. Papakita ko sa inyo. Ito na po siya mga kalodi. Yan. Ang ating crunchy na lumpiang Shanghai. Simpleng-simple po ang ating mga ricado. Yan. Bigyan naman po natin ng konting garnish na parsley para sa presentation. Ito yung ketchup natin. Pero bitin yan. Meron pa tayong ketchup. Yan. O mga kaibigan, so pangtingin mga kaibigan, ang ating lumpiang Shanghai, ang very popular po lalo sa mga handaan. Yan ang unang, isa sa unang nauubos po. Yan. Okay, siyempre hindi mawawala dito yung tikiman portion natin. Titikman natin. So natin sa ketchup. Yung unang agad po para po sa inyong lahat. Parang hindi ko pa humakwala sa. Isa pa. Malapit na. Ano lang. Sulitin na natin. Sarap. Okay na ako. Mayroon makibot ng tubig. Okay, ando na yun guys. Inom muna akong tubig. Inom muna tayong tubig mga kalodi. Hoy. Ako, ayos na ayos to. Kaya subukan nyo na tong lumpiang Shanghai version ni DJ Master. Sigurado hindi kayo magsisisi. Isa nga ako, napanood ko si Ninong Rai, yung sikat na vlogger. Nag-guest si Chef Boy Logro. Doon ko nalaman na si Chef Boy Logro, wala siyang formal training. Pero narating niya yung pinakamataas na yung executive chef
sa isang sikat na hotel dito sa atin at nakapagtrabaho siya sa hari doon sa Middle East. So pwede kang maging magaling na chef o magaling na magluto kahit wala kang formal training. Ako wala po akong formal training, basta yung ginagawa mo ay gusto mo yung ginagawa, masaya ka. At ang isang sikreto para maging masarap yung niluluto mo, laging sasamahan niyo po ng ganyan, ang pagmamahal. May pagmamahal, sigurado sasarap. At pag pinagsaluhan nyo, yun lalo nagpapasarap doon. Yun po sikreto doon. Kaya sana po ay nagustuhan nyo to aking lumpiang Shanghai ni DJ Master. Kaya ano pa, gawin nyo na, lalo kung may handaan kayo. Ito, yan o. Yan po yung ano natin. Yan. Di ba? Crunchy, crunchy. Pero bago tayo magtapos, ayan, babati muna tayo. Unang-una, maraming salamat. May mga bago tayong subscribers. Excuse me guys, parami na tayo. Nadagdagan na naman tayo. As of now, October 5 po. At ayun, birthday po na aking pinsan si Bambi Espinosa. Happy birthday sa Bambi. Kung sana mapanood mo to, birthday mo, di ba? Nag-message naman ako sa iyo, kaya alam mo na yung ibig ko sabihin. Kaya kapit lang tayo sa Panginoon niya. Ayun, shoutout natin yung mga bagong subscribers natin as of today, October 5, 2022. Meron na po tayong 318 subscribers po. Can you imagine? Marami na rin po yun. Hindi na po masama, di ba po? Nagsimula lang tayo sa 50 plus game. 380 na po. Kaya maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin. Excuse. Tsaka yung mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Tsaka yung mga bagong nag-subscribe po. Salamat po. Kaya shoutout natin yun. Yung ating mga shoutout sa Datsuki TV. Yan, channel niya ni Brother Jerome. Marami kayong mapapanood dyan. Matutuwa kayo sa mga vlog niya. Brother Jerome, subukan mo rin itong version ni DJ Master. Yan, shoutout kay Simon TV, yung isa sa subscribers natin, may channel din siya. At sino pa ba? Yung JP Motovlog, kay kaibigan mo. Sino pa ba? Kay Nanay Raquel Rodrigado, yan, kay Tita Wawi, Tito Alex, kay Nanay Pining Girl, si Tatay Ramon, lagi nakasuporta yung mga dati kong mga estudyante dyan sa RMC, sila Spencer, Brian Clavicilia, yan, sila Joseph Pasiona, sila Ortilio, kayo lahat dyan, sila Marlo, Scorpiso, mga Lollipop Boys, pasensya hindi ko mababanggit yung iba, marami kayo, yun, yung mga, ano pa ba, si Sir Dario, yan, sa Pag-ibig, di ba? Shoutout sa iyo, Sir Dario. Tapos, sino pa ba sa mother ko, kay Mama Lydia. Shoutout sa inyo, ingat kayo lagi. Mga friends natin dyan sa Marikina, ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Hindi ko na kayo may isa-isa, diba? Diyan sila Parea, sila Johnny, sila Cardo, sila Cedric, yan. Sila Chip Ed, sila Alex, si Ryan Valencia, na nasa Saudi Arabia na, yan. Yung aking kaklase, kay Ernesto Gutierrez, shoutout sa iyo. Sino pa ba? Sa mga kabatchmate natin dyan, nung high school at nung college, batch 1987 and 1994. Yun po. Pasensya rin, mga di ko mababanggit sa aking family, sa aking dalawang anak, si Lovely Daphne Azucena at si Christian J. Azucena. At supportahan niyo po yung kanyang channel na The Estudyante Trader po. Marami kayong matututunan pagdating sa stock trading po, mga investing, stock market po. Yan. Of course, sa aking wife, kay Joanna Paulita Balitas Azucena. Sa aking mga biyanan, kay Mama Francis at kay Papa Cesar, yan. Shoutout sa inyo. Kay Ronald, kay Pinky. Ngayon, bago tayo magtapos ng ating vlog po, gusto ko pong magbahagi ng isang verse po sa Bible dito po sa Mark 11:24 po. Yan. Ito po ang sinasabi sa Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin
excuse me, at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Yun po. Mark 11:24 po. Yan po. Napakaganda na mag-asara kasi ang syempre ang Diyos hindi pa tayo mingi, alam niyo na yung ating pangailangan, kaya sigurado ipagkakaloob niya ano man yung hinihingi natin, yung pinapanalangin natin, dinarasal natin, at maniwala lang tayo, sampalataya natin na ibibigay sa atin. Pero syempre depende po kung makakabuti sa atin. Dito naman tayo pwedeng humingi ng mga bagay na alam ng Diyos na makakasama, hindi sa atin ibibigay. Kaya alam niyo yung hihingi natin yung mga karapat dapat lang. Kaya ako may mga bagay na hiningi ako sa Panginoon, at ako'y nananalig na bibigyan niya sa akin in due time, sa tamang panahon. Kaya yung mga dumaranas niya ng matinding problema, kung ano man yan, sa pamilya, sa financial problem, kalusugan, lahat yan, kung ano man mga nagpapabigat sa inyong kalooban, tayo'y manalig lang sa Panginoon at ipagkakaloob niya ang ating mga hinihiling. Sasampalataya natin at tayo'y maniwala na ibibigay sa atin kung ano man hinihingi natin na makakabuti sa atin. Kailan po, pansamantalang by the way, sana po nagustuhan yung aking episode na ginawa, itong lumpiang siya ngayon ni DJ Master. So, pansamantala nagpapaalam po si DJ Master po. Tapusin natin, nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye!